Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron ngang kasabihan na ang shooting star daw ay mabilis maglaho. At meron din kasabihan na ang mangga, ang punong mangga na hitik sa bunga ay pinupukol ng mga bata. Kaya ito ngayon ang nangyayari sa isang sikat na vlogger at musician. Walang iba itong sikat na merong dance move na tinatawag na Elias dance move. Kaya ito ang introduction ng video courtesy sa atin ng ating ka-vlogger tungkol sa buhay ni Elias noong hindi pa siya sumisikat. Atin muna ito panoorin. Elias, bata pa lang siya'y pangarap na talaga niya ang magtanghal. Nahasa raw ang kanyang talento sa pagkanta habang nangunguha ng dagta sa rubber tree sa kanilang bayan sa Magpes ni Elias. Bukod sa kanyang pagkanta, markado rin at ginagaya ng fans at nagba-viral ang dance moves ni Elias Lintukan Jr. na vocalist ng bandang Kalumad. Yeah, 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 yeah. Awesome. Kilalanin natin kung sino si Elias na inaabangan ngayon ng mga tao kapag nagtatanghal siya sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Ayon kay Elias, bata pa lang siya'y pangarap na talaga niya ang magtanghal. Nahasa raw ang kanyang talento sa pagkanta habang nangunguha ng dagta sa rubber tree sa kanilang bayan sa Magpet, North Cotabato. Ang kanyang naging mentor, ang kanyang tatay na si Elias Sr. na mahilig din kumanta. Kaya naman nagiging bonding moment nilang mag-ama ang kumanta habang nangunguha ng dagta ng rubber tree. Ang kanyang sikat na dance moves, hango rin daw sa pagkuha niya ng dagta kapag inuukitan ng rubber tree upang mapaagos ang dagta nito. Ang kanya namang ina na si Ninita, isang OFW sa Bahrain na nagsimula noong grade 2 pa lang si Elias. Masayang-masaya si Ninita sa narating na ngayon ng kanyang anak dahil nasa abroad ang ina at nasa bukid ang ama. Ang laging nakakasama ni Elias ay ang kanyang Lola Mary at Lolo Marciano. Aminado si Elias na nagiging emosyonal siya kapag pamilya niya ang pinag-uusapan dahil sa kanyang pagsisikap na pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nakapagtapos ng kursong criminology si Elias noong 2023, subalit sa halip na maging pulis, sinunod niya ang kanyang pangarap na maging performer. Okay, so si Elias pala ay galing din sa medyo mahirap na pamilya at sanay sa trabaho sa bukirin, kung saan nandun yung mga rubber tree plantation. At siya ay graduate din pala ng criminology pero hindi niya hindi siya nagtatrabaho as a criminology graduate, subalit siya ay nagpatuloy sa kanyang hilig na pagkanta. At meron nga siyang banda na Kalumad at dito siya sumikat. Ang kanyang pangalan ay dito nakumpisang nagniningning ang pangalang Elias, lalo na yung kanyang nag-viral na Elias move dahil nga siya isang vlogger. Ang kanyang mga aktibidades o kanyang mga gigs ay kanyang ina-upload sa kanyang vlogs, kaya nga sumikat itong Elias dance move. Alright, patuloy tayo dito sa kwento ng buhay ni Elias kung paano siya nagumpisa. Nagsimula siya sa pagiging vlogger na buhay sa bukid ang kanyang content hanggang sa ipakita na rin niya ang husay niya sa pagsayaw at pagkanta at naging vocalist na nga siya ng kanyang banda. Ngayon, naimbitahan na ang banda ni Elias sa iba't ibang probinsya sa Mindanao at sa ibang panig ng Pilipinas. Si Elias Lintukan Jr., mas kilala sa kanyang entablado bilang Elias JTV, ay isang Filipino reggae musician, vlogger at social media personality mula sa Magpet, North Cotabato. Ipinanganak siya noong 11 ng Mayo 2000 at nakatapos ng kursong criminology. Bago pumasok sa industriya ng musika at online entertainment, siya ay nagtatrabaho sa bukirin bilang tagapamuno ng mga lubi at tagakuha ng tagok sa rubber trees. Kamakailan, nilinaw na Elias ang mga isyu ukol sa kanyang relasyon kay Abigail at ang kanyang professional na ugnayan kay Beverly Labad-Labad, isang dating manager na kasalukuyang board member sa Zamboanga del Norte. Si Elias JTV ay naharap sa ilang kontrobersiya na nagdulot ng mga isyu sa kanyang karera at personal na buhay. Okay, so moving forward, ay ito na nga yung nangyari sa buhay ni Elias dahil sa kasikatan ng grupo niya at sa kanyang pangalan, sikat at nag-viral kasi nga isa ring influencer, isang vlogger si Elias, ay kinuha siya nitong Beverly Labad-Labad. Malabad-labad na ulo eh. Kinuha siya as a talent manager siya ni Elias, itong si Beverly Labad-Labad. Isang konsyal daw to sa Zamboanga ba yun?
at naging talent manager ni Elias. Ngayon, merong mga napakaraming dito, gulo na lumabas kasi may nag-aaway itong Kalibin, partner ni Elias, saka yung manager na Beverly. Nag-aaway dahil nagsiselos. Kasi palaging nawawala sa bahay si Elias at palaging kasama ni Beverly ng kanyang manager. Nakita naman natin maganda itong manager, kaya nagsiselos ang asawa ni Elias. At ngayon hindi lang yan, maraming nangyayari. Bumaliktad yung manager, ay hinahabla ngayon ang grupo ni Elias at si Elias ay kinakasuhan nitong Beverly dahil meron daw mga sasakyan na hindi isinuli. At hindi lang yun, dahil sa palagi siyang inaaway ng asawa ni Elias. At hindi lang yun, breach of contract. Kasi nagkipagkontrata daw si Elias sa iba habang under pa siya sa manager na Beverly. Ibig sabihin, nakakontrata si Elias kay Beverly pero gumagawa din ng gigs. Gumagawa rin ng ibang kontrata ang grupo ni Elias sa ibang mga tao. Kaya ito ngayon ang problema ni Elias dahil ito ang grounds ng pagsangla ng kaso, pagsampa ng kaso kay Elias nitong si Beverly Labad-Labad. Sabi ng iba, ang pangalan ay Labad talaga eh. Labad-Labad means sakit ng ulo yan. Bago tayo magpatuloy sa video na kung saan nagsalita ang legal attorney ni Beverly na si Topacio, ay atin muna pakinggan itong sinasabi ng isang vlogger kung ano ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang away ng itong mga girlfriend ba to ni Elias, itong Beverly at yung kanyang asawa. Meron yatang love triangle na nangyayari kasi ang parang ganun ang ang lalabas sa mga away na ito. Kaya ito, atin muna pakinggan ng isang vlogger na may sinasabi tungkol sa dahilan nitong banggaan ni Elias at saka yung asawa ni Elias at saka yung kanyang manager. Ito ang video atin panuorin. Ininit na usapan ngayon sa social media ang girian sa pagitan ng manager ni Elias JTV na si Beverly Pumikpik Labad-Labad at ang live-in partner nito na si Abigail Karikitan. Ito ay nag-ugat sa sinabi ni Beverly na tila hindi naintindihan ni Abigail ang trabaho ni Elias bilang isang entertainer. Hindi rin niya matatawag ito na asawa sapagat hindi pa sila kasal. Dahil dito, bumuelta naman si Abigail at duda na may namagitan sa kanila lalo na't hindi nakadalo si Elias sa birthday ng kanilang anak noong May 11 dahil nagpunta pala si Elias sa graduation ni Beverly at siya mismo ang nagsuot ng garland dito. Pumalag naman si Edward Duterte, ang founder ng Kalumad Band, at sinabing alam nito ang lahat ng baho ni Beverly. Handa rin umano nitong ilahad ang buong katotohanan sa kanilang tunay na relasyon ni Elias. Samantala, kalauna naglabas naman ng resibo si Beverly na mayroon na siyang nobyo na 7 years na niyang nakasama at 3 years na umano silang kasal. Ano ang reaksyon mo dito? Kayo na ang humusga. Ayun, so nobyo tapos kasal. Ano ba talaga, kuya? So asawa yan, hindi yan nobyo. Ngayon ito na ang legal counsel ni Beverly Labad-Labad, si Topacio. Ito rin yung at abogado ni Kibuloy at abogado rin ng iba pang mga DDS. Kaya DDS pala itong si Beverly. So okay, ito atin pakinggan. Therefore, we want to make it clear that any person contracting with Elias will be taken to court for tortious interference of a contract. Pananagutin po namin siya, papabaliwala namin yung kontrata, pagbabayari namin siya, hihingi po kami ng TRO at injunction para hindi po matuloy yung usapan nila ni Elias. Unless makipag-coordinate po sila. Hindi po kami nagsasabing pag nakipagkontrata kay Elias, baliwala na yun. Ngunit, if there are persons who have entered into any contract with Elias, pwede nyo pa naman isalvage yan, yung sitwasyon. Pumunta lang po kayo kay Miss Beverly. Pakita niyo yung kontrata para maayos nila at magampanan ni Elias yung obligasyon niya sa ilalim ng kontrata niya with Miss Beverly Labad-Labad. Ganun lang po yun. Kung ayaw nila, kung magmamatigas sila, well, we will have no choice but to sue them wherever they are. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa abroad. Pipigilin po namin yan at bibigyan namin ng problema. And I hope that these persons will not underestimate the resolve not only of myself but of the entire legal team na protektahan po si Miss Beverly Labad-Labad kasi ako, on a personal note,
Ayoko yung being a producer myself. Ayoko yung makipagkontrata ka bago hindi mo yung honor. So, sana po maliwanagan ng publiko, kung talagang gusto nyo kunin si Elias, wala naman pong problema. We welcome that. Ngunit, you have to do it through proper channels. Walang iniwan din sa impeachment eh. O, di ba? Gusto niyo i-impeach, walang problema. Pero gawin nyo ng maayos. Pagka hindi maayos yung kontrata ni Elias at hindi dumaan kay Beverly, hindi po kikilalanin yung contract, madedemanda pa po kayo. Bukod na ididemanda ni Beverly si Elias. Si Miss Beverly Laban-Laban ay naging biktima na rin ng mga bashers na matitindi. And because of that, may mga vloggers ngayon na kakasuhan at ididemanda. Nako mga vloggers dyan, ay wag na kayong magsalita ng masama dyan. Ididemanda daw kayo eh. Kaya ako dito, neutral lang ako eh. Kaya ito ang nasilip ko. Ang mali ni Elias ay pumirma siya ng kontrata kay Beverly na magiging siya, itong hawak ni Beverly ng ilang taon. Tingnan i-review yung contract kung totoo ba yan na exclusive lang ang talent ni Elias at saka ng Kalumad Band, kung exclusive lang yan na under sa manager lamang na si Beverly Labad-Labad. Malalabad nga ang ulo nito eh. Kaya kung gano'n na exclusive lang talaga siya kay Beverly, ang Kalumad Band at Elias, o si Elias lang ba, so susundin yun ni Elias kasi nakapirma siya eh. Kaya kung idaan sa legality, talo si Elias dito kasi kumukontrata pala siya pero under pa siya sa itong pagmay-ari pabali siya ni Beverly Labad-Labad. Ngayon may nasilip ako dito eh, parang may mga love triangle na nangyayari, di ba? Nagsilusan na yung mga babae. Parehong ito, bata pa rin si Beverly, maganda rin, di ba? At yung asawa ni Elias ay medyo tumaba eh. Tapos siyempre mas maganda to si Beverly kung tingnan natin, di ba? Mayaman pa. Ngayon, nahati, torn between two lovers si Elias, nahati yung puso niya. Napunta sa asawa niya at kay Beverly, kaya nahihirapan siya. Huwag kasi mamangka sa dalawang ilog, pumili lang ng isa. Yun ang advice ko kay Elias. Okay, kung mahal niya tong isa, di doon siya. At huwag yung hatiin mo sa dalawa. Kasi hindi pwedeng mamangka ng sabay parehong oras sa dalawang ilog. Okay, so tapusin na natin ng video. Ingat kayo dyan mga ka-vlogger. Baka magsalita kayo dyan ng bawal yan. Ayan, nag-warning si Topacio. So balik tayo dito sa kanilang press conference. At dyan natin pakikinggan yung side naman ni Attorney Ivan because he's the one handling these cases. Which includes the management and the artist. We would like to ask Josh to shoot the first question. Josh. Hello, Josh po from ABS-CBN Online. Miss Beverly, can you clarify lang kung ano yung nature ng relationship mo ni Elias? Because there are rumors na kayong dalawa raw ay may relasyon. Your comment on that? Yun naman po, actually bilang manager po, syempre si Elias naman bilang magkatrabaho, tinanggap ko talaga siya bilang kapatid na. Yung turing ko sa kanya, kasi once na kayo ay magkatrabaho, kailangan talaga meron kayong communication at lalong-lalo na magkasundo kayo. So, bilang kapatid, yes, pero bilang yung mga kontrobersiya, hindi po yun totoo. May asawa po ako. Yeah. Yung lahat ng mga nag-trending ngayon, hindi po mga agaw sa Miss Beverly. So, yun na po yun. Second question po, parang sinasabi po nila na may alitan po kayo ng asawa na parang ikaw po yung dahilan kaya hindi maging maayos yung manager-talent relationship. Your thoughts on that? Yun naman po, last time talaga, May pa lang, kasi nalaman ko na nag-start na pala nagsiselos. May message ko yung partner ni Elias, sabi ko sa kanya na kung baka meron kang time, then we can sit down together. Kung ano man yung pag-usapan natin, upuan natin. So yun, nagkita kami sa Cebu.
sinabihan ko siya na trabaho lang talaga. Ayan, so trabaho lang talaga, sabi ni Beverly, ang manager ni Elias, mga ka-art lover, mga ka-vlogger. Kaya huwag na natin dagdagan pa ng ibang kahulugan yung pagsama-sama nila, na kahit sa graduation ay umattend doon si Elias sa graduation ni Beverly at iniwan yung birthday ng kanyang anak dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang manager, di ba? So ano sa palagay nyo? Meron bang love triangle na nangyayari? O talagang ano lang to? It's all about business. Okay, pag-comment sa ating comment section mga ka-art lover, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-click ang subscribers button para palagi tayong updated at malaking tulong para sa channel na sana lalago ang channel na ito. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.